What's up everyone? Good evening. Happy Sunday. Yes, we're live. What's up? Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, tingnan natin kung naka-live na tayo. Yes, and we're live. Happy Sunday. I hope nakapagpahinga lahat. And syempre, nakapag-spend time sa family and nakapag-church. And syempre, nakapag-me time yung iba. Mga single pa, syempre. Hello, what's up everyone? Hintayin muna natin dumami. Yan, exactly 10 p.m., 10:03. And we're live here at my page. Yan. Share na natin guys. Yung live natin. Yes. Yun. Let's go. Kamusta kayo lahat? Hi Amira. Uy. Ang bilis. Dante, hello. Good evening. Ang bibilis ah. Iyon, oh. What's up, everyone? Yan, good evening, good evening. Okay pa ba lahat? Amira, happy Sunday. Siyempre, I hope you guys had a wonderful day. Siyempre, on the weekend, ako ay totally rested. Sobrang daming labas the past days. So, medyo rest muna tayo today. Pahinga lang tayo kanina. And, yon. So, another Sunday night para sa ating lahat. So, sa lahat ng mga active pa, let's go. Kwentuhan tayo. And, syempre, let's add value to each other tonight. Pwede kayo mag-share dito sa comment section. Hi, Felisa. Good evening. Yan. Hi, Jing. Yun, oh. Grabe, 12 million na tayo. Yon, sige guys. Exciting yung topic natin ngayon kasi Sunday eh. So, it's a good opportunity for us para mas makapagbaliwan, makapag-share ng ideas, makapagkwentuhan. And syempre, di ba, makapag-share tayo sa isa't isa, di ba? Marami tayong followers dito na gusto ng tamang motivation at syempre, tamang-tama yung topic natin ngayon. Let's go, Chuck. Good evening. Lucky. Good evening. Kit. Good evening. Ayan na, naka-live na. You can tag all your partners, lahat ng mga kasama sa negosyo, kaibigan, diba? At maganda yung topic natin ngayon kasi ito yung isa sa pinaka-nakatulong sa akin for the past 18 years na talagang magtuloy-tuloy-tuloy. Yon, ang success. Siyempre. So, madami akong realizations na i-share sa inyo, pero there are a lot of facts and principles also tonight na pag-uusapan natin. Okay, based on my personal experience sa industry natin and syempre sa buhay. And of course, sa business. Yan, sa mga gustong magsimula po ng negosyo, pero syempre, wala ka pang ganong kalaking kapital. Hindi mo alam kung anong negosyo sisimulan mo, kung anong produkto yung ibebenta mo, whatsoever, kalma ka lang. Nood ka muna dito para kahit papano maintindihan mo yung mga bagay-bagay. Kasi po, 18 years na tayo sa business industry and syempre, 18 years na po tayo nagnenegosyo and sa sales, 18 years na rin tayo. So, it's very important and happy ako to share all my experiences and syempre yung mga bagay na nakatulong sa akin para lumago and syempre maging successful sa business and sa sales at the same time. So yun, let's talk about growth tonight. Yan, since Sunday ngayon, let's talk about growth and mindset. Yan, yung isa pinaka-powerful na topic natin. 'Di ba? Bago mo aralin yung skills, especially if you're in our industry, nasa sales ka, 'di ba? Nasa real estate ka, nasa insurance ka, nasa
nasa MLM ka, nasa e-commerce ka, any business that you want to start with, dito ko na-realize, guys, kung gaano ka-powerful yung mindset. Yan. So, let's talk about proper mindset and powerful mindset. Yan. Hindi lang right mindset. Powerful mindset na magbibigay sa'yo ng breakthrough this 2026. Yan. Para at least, di ba, bago ka matulog, maganda naman yung narinig mo at maganda naman yung, di ba, yung, yung topic na napag-usapan natin bago ka matulog. Hindi puro away sa Senado yung pinapanood mo. Di ba? So, let's talk about good things, positive things, di ba, that will help you progress this 2026. So, syempre guys, no, alam naman natin, medyo magulo sa Senado ngayon. Di ba? So, let's pray for our country and naway maayos yung mga kaguluhan sa Pilipinas, no? And sana umayos na yung mga leader natin. Kasi, di ba, leader pa man din natin, di ba? Tas ang gugulo. Yan, so, at least, di ba, pag-usapan natin kung paano naman yung sa'yo. Kasi, ano tayo magagawa dyan? Sa totoo lang, di ba? Kumbaga, we can only do so much in our government. And ito, what we're gonna do is to really improve each other. Diba? Palakasin natin yung isa't isa para at least makaambag tayo sa community natin, makaambag tayo sa family natin. Diba? Mag-progress tayo financially. And pagka nag-progress tayo financially, of course, we can contribute to our community and to our family. Diba? Yun naman pinaka-basic unit na dapat nating tulungan. And yun yung basic na kailangan natin talagang magsimula. So, guys, no, tonight I'm gonna share to you about a powerful mindset na nagtawid sa akin. 'Di ba? Simula nung sinimulan ko magnegosyo, simula nung sinimulan kong magpunta sa sales. Yan. So, Manny Del Rosario, good evening, Coach JDC. Yes, good evening din, Manny. Ito, laging present tong si Manny. Yan, di ba? Hello sa inyo lahat. Romanes, Kai. O guys, baka meron pa ako hindi maka nare-replyan sa inyo. Just message me para alam ko. Kasi sometimes naguguluhan ako minsan sa page, minsan sa personal profile ko. So, message na lang ako ulit sa mga hindi ko pa na-replyan. And sana wala masyado matampuhin sa lahat ng mga hindi ko na-replyan. Guys, sobrang dami kong messages araw-araw. Just so you know. 'Di ba? Iba pa yung mga group chats, GCs na kinakabilangan natin at ginawa natin. So, okay. So, wala pong matampuhin, no? Kasi, yung iba, hindi ko lang ma-reply ng 2 araw, tatampo agad. 'Di ba? Parang, bakit? Diba? Pasensya na kayo. 'Di ba? Buti kung normal yung inbox ko, okay lang, ma-replyan kita maya't maya. 'Di ba? Ang dami nyo eh. Ayan, sige. Pasok na. Mga partners natin, Maricel. Mahina yung signal ko, talaga? Mahina ba, guys? Malabo ba ako? O kay ano yung malabo? Kay Manny? Guys, pako-comment nga ako kung malinaw or malabo yung video ko. Or yung audio ko. Pakicheck nga. Lex? Pakicheck nga kung malinaw yung video ko. Yeah, malinaw naman. Malinaw ba, guys? O, ha? From Bacolod, malinaw ba? Yan. Sige, sige. Excited sa topic. Yes, hindi ako magtatampo. Yan, salamat naman, di ba? Okay. Sige, so guys, no, what we're gonna talk about is we will talk about the right mindset and powerful mindset na magpapasucceed sa industry natin at sa business natin or sa any other business na gagawin mo. 'Di ba? I'm gonna share to you a lot of things tonight na nakatulong sa akin kasi I believe I'm into MLM business for the past 18 years pala, FYI, sa mga first time sumama sa live ko. And ito na po yung talagang bread and butter namin ng family ko. Okay? Simula 18 years ago.
So, started when when I resigned to my corporate job, dito na po ako nagkaroon ng talagang big break at talagang dito na po ako Ito na yung kinarir ko. And siguro sa akin, no, what I love about the industry, it will give you a step by step. 'Di ba? Mindset talaga, ire-ready sa yung tamang mindset bago ka isabak talaga sa matinding mundo ng negosyo. Kaya nagustuhan ko yung industry kasi guys, wala po kaming family background ng business, so lahat kami or karamihan po sa amin ay employee sa family. So ibig sabihin walang magtuturo sa akin ng anything about business nung nagsisimula ako. Kaya dito na po ako natuto ng tamang mindset at tamang mentality sa pagnenegosyo. So, we're gonna go back to our elite society. Yan, sa mga partners natin, pasensya na kayo, na-busy tayo. 'Di ba? Kasi nga, 'di ba? Hi Carl, thank you. Ludi, thank you. Malinaw daw. Sige. Sa Bulacan, malinaw. Okay. Baka si ano lang kanina yung malabo, no? Kasi baka malabo signal niya. So, we're gonna go back to our elite society because we have a website, guys. I created a website early this year because I created a community wherein we talk about growth, personal growth, and leadership so that you can be successful in any endeavor that you are into right now. Nasa corporate ka man, may traditional business ka man, nasa e-commerce ka man, nasa MLM ka man, nasa real estate ka man, or nasa kahit saang bagay ka man ngayon. Ako, I believe this is a really non-negotiable para sa lahat na mga gusto maging successful. Kasi yan ang nagtawid talaga sa akin. 'Di ba? I believe there's a lot of aspects in my life na talagang na-improve simula nung nag-MLM ako. Kaya talagang I can personally say it's a big break for me. Okay, so that's what I wanna share to you. 'Di ba? Uy, Jazz, hello. Ashley, hello. 'Di ba? Yun, no? Hello. Okay, guys, walang bibitaw, sama lang kayo. Kaya guys, no? Ito, share ko sa inyo kasi syempre, it's a totally different mindset sa employment and syempre sa business. So that's why I wanna talk about this. It's because sa Elite Society, we're talking about 5 aspects, di ba? Yung, syempre, unang-una, yung mental strength, emotional, physical, financial, and spiritual growth, di ba? So, those 5 aspects that we're talking about, syempre, I'm gonna be focusing on one aspect muna today. Para naman hindi tayo mabulunan, di ba? Kasi these are all 5 aspects na talagang nag-focus din ako kung bakit talaga I believe yung success talagang dumating sa buhay natin, no? And hindi lang po tayo, nakapandamay pa tayo. Marami tayo natulungan maging successful sa industry, nagkaroon ng break, nabigyan natin ng break, 'di ba? Pero syempre, dito ko rin nakita na merong ilan na short-lived lang yung naging success. Short-lived lang yung naging success sa mga kasamahan natin. Marami, even my mentors, even yung mga coaches ko before, 'di ba? Naging short-lived lang yung success kasi meron silang hindi nabantayan. Yung mga leaders ko dati na kumita rin ng malaki, 'di ba? I think I remember meron akong mga leaders na kumikita ng 1 million a week, 1 million a month, 1.5 million a month. So, ang laking ng income ng mga tao that time. Pero one thing na na-realize ko, ang dami realization. Pagka kumita ka ng malaki, tapos ang daming kumita ng malaki, tapos all of a sudden, biglang boom! 'Di ba? Biglang, ano nangyari? Bakit parang all of a sudden, biglang, pang! 'Di ba? There's a lot of people na hindi nakapag-sustain ng success. For the past 18 years, that's what I've seen. May mga nakita rin ba kayong ganon? 'Di ba? Yumaman, kumita ng malaki, especially sa industry natin. Pero magugulat ka, wala natira. 'Di ba? Dati ang daming sasakyan, 'di ba? Ang laki ng bahay, dami ng income, tapos biglang all of a sudden, boom, in just one snap, nawala. In just one snap, naubos.
'Diba? So bakit? Yon ang malaking topic natin ngayon. Diba? Yan ang magandang topic natin ngayon. So if you are in this kind of industry or if you're into sales, I'm sure this topic is very relatable to you. It's because this is all about growth mindset. Diba? We're gonna talk about the mind first because mind affects everything. Mind affects our heart, our emotions. Mind affects our daily life. Mind affects our decision makings. 'Di ba? Lahat. 'Di ba? Naapektuhan ng mind natin. 'Di ba? Yung puso di naman nag-iisip 'yan eh. 'Di ba? Oh, 'di ba? 'Di ba kung ano yung naiisip mo, yung nararamdaman mo. Oh, parang naisip mo yung ex mo, 'di ba? Nalungkot ka. Oh, bakit? Puso mo ba nag-isip noon? Hindi, yung mind mo. So ibig sabihin, very powerful yung mind. And right now, I'm gonna share to you, para sa akin is yung what separates legends to average people. What separates legends to average people, especially into sales. Diba? Sa sales, ang daming nagbebenta, ang daming marketers, ang daming nag-MLM, ang daming nagbebenta ng properties, ang daming nagbebenta ng insurance. But we have a 90-10 principle. Diba? Ano yung 90-10 principle? Diba? 90%, diba? Or 10%, 90% of the income goes to the 10% population of the industry. Diba? Even sa showbiz, 10% lang, diba, ng artista, yung talagang kumikita ng malaki. Tama ba? 10% lang yung parang level nila. Vice Ganda, diba? Nila Coco Martin, diba? And the rest is sharing the 90% income in the industry. Diba? Or the 10%. Diba? So, ibig sabihin, pagka tinignan mo, kahit anong industriya, pare-pares lang. Yung 10% lang talaga, even sa MLM, hindi naman lahat kumikita ng malaki. So yung 10% na yun talaga yung nagiging multi-millionaire at talagang kumikita ng million every month. So what separates them from the rest of the average people? So right now, we're gonna talk about that so that you can be successful bago ka matulog, bago ka magsimula ng isang linggo mo ulit. Diba? Pag-usapan natin. Oh, Yerson, hello. Diba? What's up? Good luck sa Hong Kong. And kamusta? Sana okay ka dyan sa Hong Kong, brother. Diba? So let's talk about growth. Let's talk about mindset. Diba? So pag-usapan natin kasi very powerful to because again, it's my own experience that I believe that separates me from the rest and the results that I gain over the past years, it's because of the mindset. 'Di ba? Siyempre, unang-una, kailangan alam mo kung saan nakafocus yung energy mo if you wanna be successful. Yung energy mo is very powerful every day kung saan mo binibigay. Ayan, 'di ba? So, unang-una sa lahat, kailangan magsimula kang mag-focus sa mind mo. Kasi totoo 'yun. Kung ano yung iniisip mo, doon na pupunta energy mo. Pag-usapan natin problema, 'di ba? Marami doon sa 90% na 'yon, lagi ang iniisip problema. Kaya ang tendency, yung energy mo araw-araw napupunta sa problema mo. So you're very exhausted, 'di ba? Minsan di naman nakakapagod yung trabaho mo, pero pagod na pagod ka sa isang araw, Diyos ko Lord. Bakit? Kasi yung thoughts mo, nandun lang sa problema mo. So, ibig sabihin, kaya hindi ka naman gumagalaw, ang dali-dali ng trabaho mo, pero ang bigat ng buong katawan mo. Ang bigat ng sistema mo. Bakit? Kasi nga, nakafocus lahat sa mabigat na bagay. Yung utak mo. So, guys, no, para sa akin, it's very powerful na ikaw mismo maging mindful ka to really take good care of your mind. 'Di ba? For example ako, I'm very particular with my strength, my physique. Kasi syempre, I'm a speaker.
Gusto ko pag nasa harapan ako, maayos yung postura ko, maayos yung tindigan ko. And most importantly, malakas ako. 'Di ba? So, importante yung strength. Kasi araw-araw tayo nag-grind, tayo provider 'di ba? Sa lahat ng daddy diyan, dapat reminder lang. Dapat laging malakas yung katawan mo kasi tandaan mo, ikaw ang provider sa family. So, gusto kong maintindihan nyo na itong ginagawa natin, 'di ba? Yung mind mo, importante na poprotektahan mo 'yan. Importante nag-grow mo 'yan. Importante talagang ikaw mismo, sinasadya mo talaga siya na talagang palakasin. Okay? Paano? Kasi guys, unang-una, makikita mo pag hindi mo pinrotektahan yung thoughts mo. Tandaan mo to. Maraming pollution araw-araw. Tama? Maraming pollution araw-araw. Maraming katoksika na nangyayari araw-araw. Bukas ka ng social media mo. Isang scroll mo pa lang. 'Di ba? Lalo na sa Senado ngayon, sa Senate, yung rally, lahat. 'Di ba? Away dito, away diyan, corruption dito, corruption doon. So it's very toxic right now, especially in social media. So, iba pa yung makikita mong, 'di ba, mga negative postings ng mga ibang tao. So, when you scroll, everything that you see distracts you already. 'Di ba? From your goal. Ibig sabihin, doon pa lang, talo ka na. Pagka hindi mo muna kinlear yung mind mo, doon pa lang talo ka na. Bakit? Kasi magdidistract ka na eh. 'Di ba? When you wanna be successful in life, in sales, in business, or anything that you're doing right now, even in your job, you have to focus. You have to set your mind first. 'Di ba? You have to prioritize the energy that you're putting in. Saan mo ba ilalagay yung energy mo? You have to think about that. Saan mo magsimula sa utak mo din? So, everything, 'di ba, is a choice. Kailangan maging tama yung choices natin araw-araw. 'Di ba? So, ako, isa sa mga nakatulong sa akin bago ako magnegosyo, sabi ko nga, lagi kong kinukwento, yung moment na after ko sa BPO noon, I always go, since wala akong overtime sa Accenture ako dati, 'di ba, sa hindi pa nakakaalam, shinare ko rin ito nung last Saturday. Tuwan-tuwa ako. Congratulations pala sa mga nakapunta ng Saturday. Sinishare ko to kasi since hindi ako makapag-masters noon dahil wala akong pang-masters, dahil nga po 12,000 lang ang sahod dati nung time na yon, hindi ako makapag-masteral. Kaya ang ginawa ko, after shift, 'di ba, kung wala ako sa gym ng Accenture, kasi may libre kami gym sa Pioneer, that time, ewan ko kung meron pa rin yan, I'm sure meron pa rin naman. Sana, 'di ba? Kasi isa yan sa mga perks na nagustuhan ko, 'di ba? Libre yung gym. Aside from that, dahil wala akong pang-masters noon, punta ako sa fully book, sa Trinoma. Dati kasi pwede pa magbasa, hindi ko lang alam ngayon kung pwede pa. Kasi parang tinanggal na nila, 'di ba? Pero that time, nakita ko pwedeng magbasa, pwede kang kahit hindi mo bilhin yung libro dahil nga wala po akong pambili. So what I did is to really find time after work. Instead na kung ano-anong ginagawa ko, instead na gumigimik ako, instead na kung saan ako pumupunta, instead na nakikipagtropahan ako, what I did that time is to go to the bookstore and to read business books. Tumambay ako sa business books kasi libre magbasa kahit hindi mo bibilin, wag mo lang sisirain. 'Di ba? So, tambay ako doon, kuha ako, bumunot ako ng mga interesting topics doon, at saka yung mga hindi komplikado basahin muna. Kasi syempre, ang hirap minsan pag complicated yung mga nasa libro, di ba? Parang minsan ang lalim ng mga English terms, tapos sobrang dami ng page. So, one of the best books na nakuha ko is ito. Papakita ko sa inyo para makita nyo. Is this. O, yan ha. O, yan. Rich Dad, Poor Dad. So, this is the first book that I read during those times na tumatambay ako doon. And I'm so happy na nakita ko to. Kasi nung nabasa ko to, hindi ko siya tinantanan. Talagang literal na every after work,
minsan nga tinutupi ko para maalala ko kung ko huling nabasa. 'Di ba? Kasi hirap minsan, makakalimutin ako eh. So, tinutupi ko siya, tapos babalikan ko siya after work. Every after work, hanggat di ko siya natatapos, hindi ko siya tinatantanan, balik ako ng balik. 'Di ba? Hindi ko siya mabili kahit magkano lang to, 300 lang yata to. I think sa online ngayon, mura lang to. 'Di ba? Pero, that's what I did. So, balik ako ng balik, basa ako ng basa, ang daming learnings, ang daming wisdom na makukuha mo dito sa libro na to, na makakatulong sa mindset mo para makawala ka sa employee mindset. Yan. Okay, hindi po masamang mag-empleyado. Ang sabi lang ni Robert Kiyosaki, huwag kang maging dependent sa 15th and 30th mo, sa paycheck mo, sabi niya nga, 'di ba? Huwag kang maging dependent sa paycheck mo kasi yan ang pumapatay sa atin. Bakit? 'Di ba? Kasi yun na yung nagiging value mo. 'Di ba? So, he helped me to think big even though yung mga moment na wala akong pera, 'di ba? Hindi mo alam saan ka pupunta, ang liit ng sahod mo, wala kang maipon, wala kang sasakyan. So, this book helped me a lot, 'di ba? And then eventually, tinapos ko to and then and so on and so on and so forth. So, eto, may mga libro din ako dito, 'di ba? Guide to Investing. So, these are the books na ininvestan ko sa sarili ko nung pwede na ako bumili. Pero natapos ko na siya, no? Nabili ko. So, yan, binili ko tong mga to. Ayan, guys, no? Ayan. Dapat makapag-invest ka sa mind mo. Ibig sabihin, these books help you to really conquer all the self-limiting beliefs that you have in your mind. Kasi madalas, kaya hindi tayo nagiging successful because we are also the person who's giving the limitation to ourselves. Diba? So, yan. Think and Grow Rich. Yan, guys. Ito yung mga libro na ininvestan ko rin. Syempre, di mo mawala. Isa sa idol natin, Tony Robbins. Unshakable, diba? So, ito yung mga bagay na dapat mong maintindihan na dapat tuloy-tuloy nag-grow yung mindset mo. 'Di ba? Kahit na kumikita ka na ng malaki, the more that you have to invest to your mind. Kasi ako, para sa akin, investment yon. Unang-una, hindi ko man binili, ang ininvest ko, oras ko. Nag-invest ako ng oras because I took an effort that time, 'di ba? To really go there, 'di ba? MRT din yun. Magkano din yun, ha? So, may investment ako sa pamasahe, may investment, ang pinakamalaking investment is yung time. Every after shift, I go to the bookstore and I read. Wala man akong pera, so hindi excuse yung wala kang pera kaya di ka makapag-aral, lalo na ngayon. There's a lot of opportunities right now to learn a lot of things online. Diba ngayon, if you want to really, kung ikaw yung tipong tao na mahilig kang magbasa, hirap ka sa digital, ako kasi minsan gusto ko pa rin yung ganito eh. So, invest ka. Mura lang to. Maraming murang ganito sa online. So, you can buy it. Especially sa mga nag-start mag-MLM, sa maraming mindsetting si Robert na shinare na talagang nakapag-open ng mind ko. Kaya nung na-invite na ako sa MLM, I'm very open about it. Why? Because he encourages me to start a business so that I can have an experience. And MLM is one of the best startup para sa mga wala pang experience at wala pang malaking pangkapital. Yun ang sabi niya. O, 'di ba? Kaya nung napresentan ulit ako, kasi napresentan ako dati, negative ako. Nung napresentan ulit ako, dahil nabasa ko na yung mga libro niya, guys, na-open na yung mind ko about the industry, about the business. So it helped me had the encouragement in myself na kahit wala akong ganong kalaking pera, wala nga akong pera, literally. So yung pinang-startup ko, inutang ko lang para lang makapag-start. So, that time, as I recall, ang unang puhunan ko noon is 8,900. Diba? Inutang ko lang yun kasi wala nga akong pangpuhunan, wala akong pera, wala akong savings. Kasi nga, 12,000 pesos ba naman sahod mo eh. So, wala talaga. So, tinuro niya rin yun, yung OPM, Others People's Money. So, dahil tinuro niya yung Others People's Money na hindi pala kailangan, pag magne-negosyo ka, pera mo lahat, dapat, doon ako natuto na ako nga, no? Hindi pala kailangan, it's not necessary for you
to use your own money kung gusto mo magsimula ng business. You can use other people's money for you to start your own business. And it's normal sa mga negosyante. 'Di ba? Ang mali lang sa atin, ang maling mindset natin, kapag OPM tayo, 'di ba? 'Di ba? Puro gastos, puro party, puro celebration, puro palabas. So, sabi niya, okay lang na you use other people's money if you want to start, as long as you will start a business. 'Di ba? Yan. Hi, Dimple. Hello. Good evening. So, that's what I did. I started and keep on reading books that time habang na-network ako, habang nagte-training ako, 'di ba? Ma-attend ako ng mga free trainings. I keep on reading books so that I keep on learning more. And guys, ang dami kong natutunang bagsakan dito na nakatulong sa mindset ko, kaya hindi ako nag-quit kahit wala pa akong nakuhang partners nun for 2 months. Literal, walang naniwala sa akin sa loob ng 2 months. Pero it helped me to have a strong mindset and a strong belief kung bakit ko kailangang magnegosyo at kung bakit kailangan kong ituloy kahit wala pa akong kinikita ng 2 buwan. Because that's how business works. Yung iba kasi sa atin, dahil nga mali yung mentality, dahil nga weak yung mindset, pag sumali sa gantong industry, 'di ba, ang gusto kagad, pumera kagad, sumeki kagad, pumaldo kagad. So, ang tendency, 'di ba, you get easily disappointed, upset ka kagad, 'di ba, ba't naghahabol ka kagad ng pera? Guys, pag nagsimula ka ng negosyo, dapat ang hinahabol mo, experience. Dapat ang hinahabol mo, yung matututunan mo muna dun sa negosyong pinasok mo. Huwag mo munang isipin yung pera. Kasi minsan, kakamadali nating habulin yung pera. 'Di ba? Ang tendency, doon na tayo nakafocus. Lahat, again, your mind. Saan nakafocus? Yung energy mo nasa kitaan kagad. Dapat, tingnan mo rin muna yung sarili mo. May natututunan ka na ba? Na-apply mo ba yung tinuturo sa'yo? 'Di ba? Na-apply mo ba yung tinuturo sa mga training na attenan mo? Kasi, baka mamaya, mali-mali yung ginagawa mo kasi di ka umattend ng training, di ka nag-invest sa sarili mo, di ka nag-invest ng time para mag-training, di ka nag-invest ng time para umattend sa coaching session ng coach mo. 'Di ba? O simpleng live na ganito, malaking bagay yan. 'Di ba? If you are starting in this industry. So, I suggest you share this to your friends na nagsisimula sa gantong klase ng industry para makatulong tayo. So, basically guys, invest ka sa books. Start reading books. Ito nakakalungkot sa ating mga Pilipino. 'Di ba? According to statistics, malaki yung percentage ng Pilipino na simula matapos makagraduate, tumigil na magbasa. Tingnan mo yung percentage, i-research mo. 'Di ba? A big percentage of our population stop reading books after makagraduate sa university. So, guys, no, you need to, 'di ba, protect and invest in your mind. Every day. Anong pumapasok sa utak mo araw-araw? Noise and pollution sa buong mundo? 'Di ba? Or you're investing to positive things, positive thoughts, 'di ba? Positive learnings that you can get out from the books that you can read, 'di ba? And aside from the books, guys, I strongly recommend yung mga YouTube channels na this is what I'm doing right now. I share ko sa inyo, ha? No, diga? Share ko na sa inyo yung ginagawa ko. Ngayon, araw-araw, I'm learning every day. How? I'm not buying books every day. Diba? Ginagawa ko, inaayos ko yung algorithm ko sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, sa Reels. Kasi, pwede mong i-hack yung algorithm mo eh. Paano mo i-hack? Diba? Anong lumalabas sa algorithm mo pag ini-scroll mo? O, tignan mo, kung ano yung lumalabas dyan, ibig sabihin, yun lagi mo nilalike, yun lagi yung pinapanood. Ang ginagawa ko, I always like and comment ako dun sa mga gusto kong pinapanood. Like yung mga informative videos about business,
yung mga videos nung mga nasa international arena, 'di ba? Sila Andy Elliott, syempre sila Robert Kiyosaki pa din, sila Tony Robbins, 'di ba? Yan yung mga nilalike ko. 'Di ba? Meron bago eh. Nakalimutan ko na yung pangalan, pero lagi siya naka-blue. Tapos white na yung hair niya, pero ang ganda ng katawan niya, tapos ang yaman niya. So, isa siya sa mga idol ko ngayon kasi what I want is, 'di ba? 10 years from now, 'di ba? 50 na ako. Oh my God. 'Di ba? Gusto ko pag 50 na ako, 'di ba? Maganda yung katawan, 'di ba? Mukhang bata pa rin, kahit puti na yung buhok mo, pero fresh ka pa din, malakas ka pa din. That's what I want. And of course, I want to be more successful when that time happens. So, I don't know, siguro dahil nga ganun yung mindset ko, yun yung mga na-attract kong reels and videos. So, natutuwa ako kasi it's feeding me every day with positive visions, positive thoughts, positive inputs na instead na puro kanigahan yung lumalabas sa akin. 'Di ba? Minsan yung away sa daan, 'di ba? Tuwan-tuwa ka, yan yung nilalike mo, ano komentan mo pa, 'di ba? Oh, tingnan mo, sunod-sunod yung away sa kalsada yung lumalabas sa iyo, 'di ba? Oh, minsan yung suntukan sa court. Dati, napapalike din ako doon, grabe, 'di ba? Ayan, dumadami yung puro rambulan sa court yung inayos ko, guys. Inayos ko talaga. So, inayos ko kasi I'm creating a library right now online, which is, I believe it can help us out, every one of us. If every day makaka-nood tayo ng mga 5 minutes, 15 minutes na video about practical things, mindset, on what to do, especially with the business that we are doing right now. So, I hope makatulong yan. Invest ka ng time, 30, 20 minutes of your time every day, just reading, watching, 'di ba? Siguro naman 20 minutes of your time in a day, 'di ba? Instead na nag-scroll ka lang, basa mo ng libro, 'di ba? Or what? Malaking bagay yan. Why? Especially sa industry natin, you're growing your network. You're growing your organization. People want a leader na dependable. Ibig sabihin, sa industry natin, may mga nauna sa akin na, 'di ba? May mga 'di ba yung minsan paulit-ulit yung sinasabi, 'di ba? Why? Kasi walang pumapasok sa utak eh, paulit-ulit lang. So sometimes, pag hindi mo pinifeed yung mind mo, every time you talk to other people, it's the same thing that you're talking, 'di ba? Paulit-ulit. Bakit? Kasi nga, hindi ka nag-grow, hindi ka nagpapapasok ng mga bagong ideas, bagong learnings. Kaya, ang tendency, you keep on repeating the same topic every time you talk to other people. So, ako, I strongly recommend to keep on learning, especially you're dreaming of a big organization. People will love listening to you if you can add value to them. Kung marami silang natututunan sa'yo, kung marami silang naririnig na bago sa'yo, di ba? Hindi pa ulit-ulit yung sinasabi mo. So, malaking tulong yun, hindi lang sa kanila, pati sa'yo din. Kasi sa akin, inuna ko talaga kasi gusto ko. Hindi ko ginawa yon para sa kanila. Ginawa ko yon para sa sarili ko muna. Okay, kasi because I want to learn. Pwede palang matuto ng libre. Bakit hindi? Ang dami ngayon, guys. 'Di ba? Oh, sino dito nanonood ng mga 'di ba, mga learning sa YouTube? Ang dami. Di mo kailangan magbayad, 'di ba? Pero nagbabayad din ako sa mga ibang exclusive trainings na especially, 'di ba, yung last year, nag-retreat ako 50,000 just to gain clarity. O 'di ba? After noon, gumanda lahat ng mga nangyari. 'Di ba? So, thank you Coach Ras, 'di ba? Grabe. It's a very powerful experience sa Quezon when I experienced having a retreat there together with the CEOs and the business people na mga kasama ko doon. Sobrang ganda ng experience, 'di ba? So, if you're looking for clarity, wag kang manghinayang sa pera kasi pera lang 'yan. Ang importante yung growth mo. Kasi bakit? Pag nag-invest ka sa sarili mo, mas lalakas ka, mas magiging high value person ka.
'Di ba? O magiging high value person ka. 'Di ba? Kasi you're giving value to yourself, you're investing to yourself. So, ano ba yung mga nagiging consequence? Ito nakita ko to for the past year sa mga hindi nag-iinvest sa sarili, hindi nag-grow yung mind. 'Di ba? Unang-una, lagi ka emosyonal. 'Di ba? Hi Kenny. 'Di ba? Hello, good PM. 'Di ba? Si Randy, oh. Hi Randy. Yan. Ito, laki na grupo nito, 'di ba? So, lagi ka emosyonal. Yan. Common experience ko yan sa mga alam kong hindi nag-i-invest sa tamang mindset, hindi nagbabasa ng libro, hindi natututo, hindi ka nagmamature. 'Di ba? Ang tanda mo na, immature ka pa din. Emotional ka pa din. Kapag sa negosyo, emotional ka, talo ka. Guys, walang naging successful na negosyante na masyadong emosyonal. 'Di ba? Kasi sa business, kailangan mabilis kang magdesisyon. Kailangan every single day, you have to make better and better and better decision every single day. Hindi ka pwedeng ma-emosyon sa negosyo. Hindi pwede yun. Kasi pag laging emosyon ang ginagamit mo, dahil hindi mo napapalakas yung mindset mo, 'di ba? Ang tendency, nagiging emotional ka lagi. 'Di ba? Instead na nakafocus ka sa solusyon, nagdudwell ka pa sa problema. Maraming Pilipino ganyan. 'Di ba? Maraming Pilipino, instead na mag-focus sa mag-focus sa solusyon, nagpo-focus lang sa problema. Ine-enjoy pang ramdamin. 'Di ba? Problemado kasi ako eh. 'Di ba? Doon pumapasok yung pagiging victim. 'Di ba? Yung victim mindset. 'Di ba? Lahat naman may problema eh. Pero kung marunong kang magdala, hindi yan dahil malakas yung puso mo, dahil malakas yung mindset mo. 'Di ba? Kasi yung mind mo yung magdadala ng puso mo. Tandaan mo yan. 'Di ba? Oo, yung mindset mo ang magdadala sa emosyon mo. Pag maganda yung mindset mo, hindi ka magiging emosyonal. 'Di ba? Magpo-focus ka sa solusyon at mabilis kang mag-move on. Mabilis kang mag-move forward, 'di ba? Pag mabilis kang mag-move forward, mas magiging productive ka, mas marami kang matutulungan, mas magiging effective ka bilang leader, bilang coach sa grupo mo, mas magiging effective ka, mas marami kang mabebentang property, mas marami kang mabebentang produkto, 'di ba? Mas marami kang may influence na ibang tao, mas magiging dependable leader ka. Kasi nga, 'di ba, nakikita mismo ng mga tao sa paligid mo na hindi ka laging nagbe-base sa decision mo sa emosyon. Lumalabas yan sa bibig. Every time you talk, alam ng tao kung ikaw mismo emosyonal ka. 'Di ba? Oh, yung iba nga sabi, emosyonal daw ako. Wow, 'di ba? Wow, ako pa naging emosyonal. 'Di ba? Okay, 'di ba? Nakakahiya naman kung paano ako kayo na-lead. 'Di ba? So, basically guys, no, it's your perspective. I cannot, syempre, 'di ba? I cannot argue with your story. Kwento mo yan, 'di ba? Point ko lang is this. Whatever happens, you focus on your mental strength. 'Di ba? Invest on that para hindi ka emosyonal. Kasi pag lagi ka emosyonal, hindi ka makakagawa ng mga tamang desisyon lagi. Hindi ka magiging effective, yung katawan mo laging pagod, laging bagsak, yung balikat mo laging bagsak. Bakit? Emosyonal ka eh. 'Di ba? So, sa lahat ng mga nanonood dito, mga followers ko, sabi ko nga, bawal ang tamad. Bawal ang tamad sa mga followers ko, hindi tayo yaman. Dapat lahat na nandito masipag. Dapat lahat dito positive. Dapat lahat ng followers ko dito talagang, alam mo yun, let's go. Talagang dapat positive ka mag-isip. So, para sa akin kasi, sa industry natin, sa business, dapat magaling kang magdesisyon ng tama. Dapat, kasi araw-araw yan. 'Di ba? Araw-araw, hahataw ba ako o mamaya na lang, bukas na lang. 'Di ba? Maggagawa ba ako ng leads? 'Di ba? Or tatawagan ko ba yung mga leads ko or bukas na lang or next week na lang kaya kasi parang gusto ko munang magbakasyon. 'Di ba? Lagi mong kalaban yung sarili mo. Ang kailangan mo kaya nga lagi ko sinasabi, 'di ba? Hindi mo kalaban yung crossline mo, hindi mo kalaban yung ibang grupo, hindi mo kalaban yung
ibang kumpanya, ang kalaban mo lagi sarili mo. Kasi at the end of the day, kahit gano'ng kaganda yung produkto mo, kung tatamad-tamad ka dahil di mo malabanan yung mindset mo, 'di ba? Wala kang sariling disiplina sa mindset mo, talo ka pa din. 'Di ba? Kahit gaano kaganda yung grupo mo, kahit gaano kaganda yung kumpanya na meron ka, kahit gaano kaganda yung binebenta mong produkto, maniwala ka. Hindi ka pa rin aangat, hindi ka pa rin magiging successful, hindi ka pa rin kikita kasi at the end of the day, hindi mo kayang kalabanin yung sarili mo. And everything starts with your mind. Everything starts in your mind. 'Di ba? Gigising ba ako ng maaga, matutulog pa ako. 'Di ba? Gigising ba ako ng maaga o 'di ba? Mag-workout ba ako o ano? 'Di ba? So ibig sabihin lahat 'yan dito nagsisimula eh. Mag-workout ba ako o kakain ako ng 3 kanin sa isang upuan? O madaling araw na, 'di ba? Magluluto ba ako ng pansit canton, sasabay ko sa kanin? O fruits and veggies na lang? Para di lumaki yung tiyan ko. O, di ba? Those are the decision-makings that you do for yourself. Kaya sinishare ko dito, hindi to para sa akin kasi ginagawa ko na to. Gusto ko i-share to sa iyo kasi gusto ko makakreate ng community na successful sa business but also successful sa personal life mo. Hindi lang sa business. Especially sa MLM, marami kasi sa MLM, nagpo-focus lang masyado sa pera. Masyado nagpo-focus sa hype, masyado nagpo-focus sa fancy clothes, masyado nagpo-focus sa external results. What we're talking right now are internal discipline and internal motivation. 'Di ba? Hindi ko kailangan ng supercar para pagandahin yung katawan ko. 'Di ba? I can go to the gym kahit nagko-commute, kahit nga naglalakad eh. 'Di ba? You can do workouts at home. Di mo kailangan lumabas. 'Di ba? As long as kalaban mo sarili mo. You take care of your mind na okay, anong priority ko today? Okay, kailangan alagaan ko yung sarili ko. Kailangan tama yung mga choices ko ng food. Kailangan makapagbasa ako kahit 15 minutes at least. 'Di ba? So that I can add value to myself today. Bago ka mag-add value sa iba, mag-add value ka muna sa sarili mo. 'Di ba? Yan. So, aside from that, pag weak yung mind mo, you always choose to blame other people. Yan. Yan ang senyales kapag mahina yung mindset mo. You keep on blaming other people. You keep on playing the blaming game. 'Di ba? Kung may kakilala kang ganyan, sabi mo magsimula siya magbasa ng libro. 'Di ba? Oy, si Jero, no, sarap daw mag-workout, tama? Oy, Angel Go. 'Di ba? Sarap mag-workout, Angel Go. 'Di ba? So 'yun, 'di ba? So, pag may kakilala ka na mahilig mag-blame na ibang tao, ibig sabihin, guys, nako, layo-layo mo na 'yun. Para sa akin, that's not the kind of person that you want to be with every day. Kasi ibig sabihin, unless it's your friend, encourage mo siya to stop blaming other people, other things, di ba? Sometimes, sa mga nasa MLM, we keep on blaming, di ba, everything. Keep on blaming the company, the system, di ba, yung grupo, yung coach mo. You keep on blaming everything. Why do you keep on blaming everything? Simula nang sumali ka sa industry, tandaan mo to. This is your business. You are the CEO of your own business. This is your ownership. Diba? You have your coach with you, but they're only guide. Hindi sila yung magpapayaman sa'yo. Diba? Iga-guide ka nila, you will still do the work. Diba? O, sabi ni Tin, sobrang tama. O, diba? Sana I'm adding value to you guys tonight. So, yan. So, we keep on blaming other people. We keep on making more excuses. 'Di ba? Instead of focusing on solution, we keep on making more excuses na, hindi ko na gawa yung goal ko last week. So, okay lang, hindi ko na naman magagawa in this week. So, next week na lang. Next month na lang mag-start. Last week of the month na, hindi na ako aabot. So, next month ko na lang sisimulan. What you're practicing is building your momentum. What you want to build is your momentum in your business. Your discipline sa sarili mo. So, lahat to guys, yung success, nagmamatter
lahat ng success na magkakaroon ka, naka-base yan sa discipline na ginagawa mo day in, day out. Kahit na patapos na yung buwan, ilaban mo. Kahit na last week of the month na, 'di ba? Na either baka nagkasakit ka or whatsoever, you still go full out. Because inaayos mo nga yung rhythm mo, inaayos mo nga yung sarili mo, inaayos mo nga yung routine mo. Ang kalaban mo lagi, routine mo. Kahit nagpa-part-time ka, basta malupit yung routine mo. Basta nakaset yung priority mo, lulupit ka. Kikita ka ng malaki, lalaki grupo mo. It's not an excuse kasi nagpa-part-time ka. No. Hindi excuse yun. 'Di ba? As long as you prioritize, sinusulat mo. You prioritize things. Hindi ka na nagsasayang ng oras, lalo na kung part-timer ka. Kasi nagtatrabaho ka na, nagnegosyo ka pa. Baka mami ka pa, baka daddy ka pa. May personal ka pang kailangan ayusin sa buhay mo. Araw-araw, di ba? So, ganun. So, yung mga ganung bagay, mahina talaga self-discipline kapag mahina yung mindset. Doon mo ma-check. Okay, pagka hindi mo pa kayang kalabanin yung sarili mo sa disiplina, alam mo nang humihina ka, hindi mo pa palakasin yung katawan mo. Alam mo nang tinatamad ka, 'di ba? Hindi ka pa bumangon, talagang enjoy mo pa yung higa mo. So, mga simpleng bagay lang yung pinag-uusapan natin. Pero araw-araw 'to eh. Araw-araw na battle natin kaya tayo hindi nagiging successful at kaya hindi dumadami laman ng bank account mo. Kasi nga, 'di ba? Wala ka na ngang boss eh. 'Di ba? Hindi mo pa kalabanin yung sarili mo. Oh, sinong magbubuhat ng sarili mo kundi ikaw pa rin? Hindi naman yung sponsor mo, ikaw pa din. 'Di ba? So 'yun. So, ako mga signs na nakikita ko na healthy yung mindset and talaga naka-focus sa growth ng mindset is they always accept feedback. Very powerful yan. Sobrang powerful pag nag-accept ka ng feedback kasi it helps you develop also yung mga bagay na hindi mo nakikita na pwedeng nakikita ng ibang tao, 'di ba? Malaking bagay yan. So, para sa akin, guys, pagka matured yung taong kausap mo, may tamang humility yan to accept feedback. Trust me. Sobra. 'Di ba? So, 'di ba? Nalala ko tuloy. 'Di ba? So, 'yan. 'Di ba? So, lagi mo isipin na kapag healthy yung mindset mo, strong yung mindset mo, you're always ready to listen because you know, 'di ba? Lalo na pag may value yung taong kausap mo, kapag magaling yung taong kausap mo, kapag kahit na alam mo yon, alam mo makakapag-add value sa'yo, you always listen, you always accept feedback, and talagang willing ka matuto, lagi. Yan, di ba? Pag tama yung mindset mo. Diba? So, pag ganun ka naka-wire, mas bibilis ka, mas lalakas ka sa success mo ngayong taon. Check mo yung heart mo, check mo yung mindset mo ngayon. Naka-wire ka ba na willing ka makinig ng feedback? Nagpapa-feedback ka ba sa mga kasama mo, sa mga teammates mo, especially sa coach mo? Diba? Nakikinig ka pa ba? Marami ko nakitang ganyan sa industry natin, Diyos ko Lord. Kabago-bago, ayaw na magpaturo. Kabago-bago, gumagawa na ng sariling diskarte. Kabago-bago, Diyos ko Lord. Diba? Masyadong mataas ang tingin sa sarili. Kaya ang tendency, sa halip na bumilis, bumabagal. Diba? Yun ang problema. So, constant improvement yung nangyayari kapag nandun tayo sa level ng mga sinabi ko kanina. Every single day, in constant improvement, araw-araw yan, doon ka nakafocus. Ano pang i-improve ko? Ano pa yung kailangan ko i-develop? Ano pa yung mahina sa akin? Ano yung strength ko na pwede ko pang i-enhance? Pag doon ka lagi nakafocus, guys, tandaan mo, nagne-negosyo ka na, hindi ka na basta-basta empleyado. Nagmamadali tayo na makuha yung break mo kasi tandaan mo, we're not getting any younger anymore. Diba? Talagang kailangan nating bumilis at talagang ma-achieve yung mga bagay na gusto natin para sa family natin. Alam ko naman na lahat kayo na nanonood dito, hindi naman para sa inyo lang yung success na gusto mo. 'Di ba? Para din yan sa mga mahal mo sa buhay na gusto mo na makaranas ng magandang buhay. O, ngayon, lang mga tinuturo ko, wag mong ituro sa kanila. Baka mamaya, 'di ba? Baka mamaya, thank you Dimple, 'di ba?
sarap daw makinig, 'di ba? Thank you. At least I know, 'di ba, na nakapag-add value ako sa inyo na Sunday night. Baka mamaya lahat ng tinuturo mo kagad, hindi mo pa ginagawa. Gawin mo muna para makita ng mga tao sa paligid mo. Para at least, 'di ba, pag nakita na nila, hindi mo na kailangan ituro. Kokopyahin na nila kagad sa iyo. So, again, pagka tama yung mindset mo, pagka malakas yung mindset mo, and you keep on reading books, you keep on watching informative videos about business, about mindset, about growth, about success, trust me, you become more confident. Every day, you become more confident. Why? Mas may natutunan ka eh. Compared to other people, compared to your batchmates, compared to your teammates, you keep on learning every day. So, if you keep on learning every day, 'di ba, meron kang nadadagdag sa sarili mo. So, kumukumpiyansa ka. Nakakadagdag ng kumpiyansa 'yon. So, kahit may kausap ka, kahit mas big time sa iyo yung kausap mo, mas confident ka. 'Di ba? Mas confident ka at may kumpiyansa ka every time ito. Ako napapansin ko yan minsan sa mga partners, sa mga members, 'di ba, na naging partners ko, yung mga kino-coach ko. Most of the time nakikita ko, pag mas mayaman sa kanila yung kausap nila, yung kumpiyansa nila mababa. Nahihiya sila makipag-usap sa mga taong mas mayaman sa kanila. 'Di ba? So guys, that's the secret. Kaya nga sabi ko, hindi naman kailangan mas maganda coach mo doon sa kausap mo para maniwala sa iyo. Kailangan lang maramdaman niya na alam mo yung sinasabi mo, alam mo yung ginagawa mo. At nakikita niya sa iyo from head to foot na ikaw mismo, inaayos mo yung sarili mo. Paano ako makikinig sa iyo? For example, ako pepresentan mo. Ako nga inaayos ko yung sarili ko. Tapos ikaw, 'di ba? Parang hindi mo pinaprioritize yung sarili mo sa itsura mo pa lang. O, paano naman tayo nun? Paano ka naman papaniwalaan ng kausap mo or ng client mo? So, always be ready sa mga client na talagang, 'di ba, potential. Dapat maging potential ka din muna. O, 'di ba? Thank you, Carl, for your appreciation, your comment, no? So, gusto ko maging confident ka. I'm building a community right now na gusto ko talaga, especially men, na talagang, kasi ako, believer ako na provider yung mga lalaki. Hindi pwedeng yung babae yung provider. Dapat yung lalaki pa rin yung provider. Whatever it takes, kahit kumikita yung babae, dapat yung lalaki, dapat ikaw pa din yung provider sa family, especially if you're the husband, 'di ba? So sa lahat ng mga kalalakihan, nagsisimula pa rin talaga yan kung paano tayo mag-isip yung thoughts natin, 'di ba? The reason why hindi pa lumalaki yung bank account natin, baka hindi natin ini-improve yung mga bagay sa sarili natin. So, I encourage you guys to start stepping up, 'di ba? Let's step up together, 'di ba? Sa lahat ng mga gusto maging part ng community ko, 'di ba? I'm building a community right now na talagang may de-develop pa ako for exclusive for men naman. Pero for now, I have this JDC Elite Society where I will grow that community together with the right mindset and talagang sa lahat ng aspects na magpapalakas sa atin sa business. Not only the skills but also the attitude, the belief system, the mentality of successful people. I'm bringing in a lot of successful people in this community that we can collaborate and we can talk to. 'Di ba? Yung talagang magiging support system ng bawat isa, talagang magiging yung mga isasama ko dito, yung mga successful personality also from different industries na pwede ka makinig, pwede ka matuto kahit anong industriya pa meron sila, 'di ba? Dati kasi hindi pwede, ngayon pwede na, so I can do it already, 'di ba? Okay, so yun maganda, 'di ba? So I'm excited about this because I'm gonna invite all the friends na meron tayo sa community natin, 'di ba? Sa sports, sa business, sa mga influencers, sa mga I'm inviting also all our friends here na can contribute to the knowledge, to the right mindset, to success. Anyone in any particular industry, 'di ba? Nasa real estate ka man, nasa insurance ka man, nasa traditional business ka man, kahit na anong traditional business mo, if you have a successful story in business, you can message me,
'Diba? Mag-collaborate tayo, pag-usapan natin yung success, pag-usapan natin yung tamang mindset para mas marami tayong matulungan, especially sa mga kababayan natin ngayon na krisis pa naman, ang gulo pa ng gobyerno natin. Ay nako, let's uplift each other through social medias and through special courses na gagawin natin, no? So, yun. So sa akin, guys, no, siguro before you do, ito lagi ko ina-advise so that you can protect your mind. One thing that I'm doing right now that protects me and my mind is what I learned from what I just attended last year. It is giving myself at least 30 minutes to 1 hour every day to meditate and to really spend time with myself and to my source on the very first hour of my day. Ibig sabihin, before I open my messenger, bago ako mag-Facebook, bago ako mag-social media, before ako mag-gym, before ako gawin lahat, I always wanna make sure that I connect myself to the source. And I always spend time muna to really clear things in my mind, 'di ba? Before absorbing any problems sa messenger, any obligations, any responsibilities. I want to make sure na I have a clear mind for the whole day that is ready to, 'di ba, surpass all the challenges. Lagi naman yan meron, 'di ba? Importante diyan, ready yung mind mo, ready yung sarili mo. Kasi pag mahina yung mind mo, kahit yung buhay mo, kahit di ka magnegosyo, walang pagbabago. Pero pag sinimulan natin sa sarili natin, kapatid, maniwala ka sa akin, huwag mong habulin yung pera, habulin mo yung growth. One little step, 'di ba? Every day. Araw-araw may nagbabagong maganda sa mindset mo. Araw-araw pinoprotektahan mo yung mind mo sa mga chismisang hindi nakakatulong sa buhay mo, 'di ba? Sa mga hindi magandang energy na na-absorb mo every time you talk to people around you. You protect yourself with negative people also around you. Ako, I don't wanna hang out sa mga toxic na tao sa paligid ko. Sa pagka-imimit ko, tas laging problema. I don't wanna hang out with those kind of people. Kasi, ibig sabihin, ikaw mismo, hindi mo ginagawa yung due diligence mo to really challenge yourself. Diba? To be better. Diba? So, kailangan ganon. Ayusin natin yung circle natin this time. So, if you want to be part of my community, again, I think it's on my comment section. I'll be conducting also sa mga gusto pang matuto. Diba? O yun pala ha. So, every day, okay, make sure to give yourself time before anything else. And syempre, diba? Talagang i-clear mo muna lahat. I-connect mo muna yung sarili mo sa source. Diba? Kay God, bago lahat. Diba? And if you have a big problem right now, kung nakikinig ka ngayon, diba? Sabi nga, Coach, paano naman ako magma-mindset ng tama? Dami kong utang, dami kong problema, dami kong ganito. Guys, diba? Pagka sobrang dami na, wala ka namang magagawa kundi tapusin isa-isa eh. Totoo naman talaga eh. Diba? At wala namang ibang tutulong talaga sa'yo, kundi sarili mo lang. Kaya if you have coaches, be open. Be open. Magpa-mentor ka, magpa-coach ka, maging open ka kasi hindi ka matutulungan ng coach mo kung hindi ka open. And syempre, most importantly, para sa akin, if you're connecting yourself to the source, I believe na He will protect you, He will guide you, He will bless you. He will give every solution that you need. Just trust the process. Just trust Him that He is your source of everything. Kahit problema pa yan, diba? Kahit challenge pa dumating sa'yo. Ako pag may challenge ako, guys, ang mindset ko, hindi ako malungkot. Excited ako, gigil ako. Bakit? Kasi ibig sabihin, may tinuturo sa akin na dapat kong matutunan. Kaya ako naging problema yan kasi meron akong lesson na kailangan matutunan na hindi ko pa natututunan. Kaya ko nagiging problema yan. Lalo na kung paulit-ulit. So if you have a challenge right now, ask yourself, what are the things that you have to learn about your specific challenge?
na nandyan ka ngayon. 'Di ba? Pag-isipan mo mabuti, then write it down. Don't waste all the lessons na makukuha mo coming from all the challenges that's been given to you. Very specific yan. It is designed for you. Iba-iba ang challenges natin. Di ba? Di ba, John? Iba-iba ang challenges natin. Every challenges is designed specifically for you. For you to learn things, for you to grow more, and for you to become stronger each and every day. So, importante na kung doon ka nakaangkla, kung doon yung mindset mo, kung doon ka nakatingin, trust me, sa halip na magreklamo ka, sa halip na magpa-victim ka, magre-rejoice ka kasi ibig sabihin, pinapalakas ka nung nasa taas. Ibig sabihin, may pakialam sa'yo yung nasa taas. Ibig sabihin, 'di ba, may tinuturo sa'yo yung nasa taas. So, surrender everything to God. 'Di ba? Lahat ng challenges mo, especially pag mabigat na, hindi mo na kaya, just lift everything to God and, 'di ba? Lift everything. Kung tayo may limitasyon, siya wala. So, He will guide you, He will protect you, He will bless you, He will give you all the solutions na kailangan mo. Nang hindi mo pinipilit yung sarili mo, na hindi mo pinipwersa yung sarili mo. Because, ang tawag na namin dyan is faith work. 'Di ba? Yung faith work na. 'Di ba? Inuuna mo na yung faith mo. So, doon ka magsisimula maging positibo kasi you're trusting everything to the source and to our God. So, alam mo, secured ka and talagang lalakas ka. Kasi alam mo, hindi ka papabayaan. Agree? 'Di ba? If you know God, you have a big God and your God is so abundant, ibig sabihin, 'di ba? Nothing to be afraid of. Lahat yan masusolusyonan. You just need to connect yourself to the source. Kasi kung hindi, kahit gaano ka kalupit, kahit gaano ka kalakas, kahit gaano ka kagaling, may tatama at tatama sa yung hindi mo kakayanin. Maniwala ka, I've been there. I've been through rough times in my life. And that's the biggest realizations and wisdom na talagang bumaon sa akin lately. So, I'm happy sharing it to you because baka mamaya isa ka sa may kailangan yan. Baka mamaya isa ka sa may kailangan yan tonight. So before you sleep, alam mo yun, pag bigat na bigat ka na, you surrender everything to God. You pray, you spend time alone, you have a quiet time, and then you surrender everything. Be faithful that God will really handle everything in your life. Right? So, tuloy-tuloy lang natin yung pagtutulungan, pagbibigay ng positive thoughts, ng positive mindset, and syempre, on Wednesday, guys, magkakaroon ulit ako ng live session about network marketing naman, about MLM naman. So, every Wednesday, ang topic ko is all about MLM. So, if you wanna learn more about the specifics and skill set, mindset about MLM, you can watch me on Wednesday at 10 p.m. also. So, yan. Okay? Ganda, dumadami tayo ngayon. I hope paramihin natin to. Gawin nating 600,000 to. Diba? So, meron din pala akong gagawing course para po sa mga gusto pa na talagang magkaroon ng framework. Specific framework yung pagbibuild mo ng success, especially if you are part of the industry, if you are into sales, whatever it is that you're selling, especially if you are into MLM, if you're into real estate, if you're into insurance or what, diba? Specifically, if you're into sales, I'm inviting you to join me on June 26, 8 p.m. to, online via Zoom tayo. I'm creating an online course right now where I can create a blueprint for you na talagang susundan mo na lang para at least well-guided ka, kasi hindi ko po kayo may isa-isa, no? Nahihirapan na ako sa schedule ko because of so many people who's connecting to me right now. Kaya I created this so I can fairly give my time to teach and to really empower people, especially if you want to be good at sales and if you want to be good at this industry also. So I'm inviting everyone. Magkasama man tayo sa company or nasa grupo man kita o wala, if you are into sales right now, if you want to grow your team, if you want to create a passive income in your MLM business,
I would gladly want to share to you a lot of things this coming June 26, Friday, 8 p.m. So, if you want to register, it's here dito sa comment section natin. Sabay-sabay na tayo dyan para lahat, isang bagsakan na lang para mabigay ko yung blueprint na kailangan mo para sa success mo this 2026. Guys, again, pinaghandaan ko to ng matindi kasi gusto ko this year makapag-create ako sa'yo, makapag-contribute ako sa'yo kung paano ka makakapag-create ng passive income kahit tulog ka, kumikita ka. Dadating in time, this 2026, or might be 2027, di naman pare-parehas yan, diba? Depende pa rin sa iyan, pero ang goal ko is to help you create your passive income for the next coming years. Kasi sabi ko nga, we're not getting any younger anymore. 'Di ba? Mukha lang tayong 20s, 'di ba? Pero yung edad natin, 'di ba? Hindi na nagbibiro. Kaya kailangan seryoso ka na rin sa buhay. 'Di ba? If you're still young right now, I advise you to join us para at least yung mga experiences ko for the past 18 years, mas makita mo ng klarong-klaro by design and naka-framework siya dito sa gagawin nating course this coming June, end of June. Gagawin ko siyang 2 araw, guys. It's on June 26 and July 3. So, 2 session to, 'di ba? Pero one-time payment lang to para magkaroon tayo ng program talaga. Ayoko kasi yung attend ka lang, tapos hanggang dun lang. No, gusto ko continuous tayo pag nakapasok ka na sa community natin. 'Di ba? Again, this is an open for all invitation to all the people in the industry, to all the people in sales. You are invited. If you are, if you are seeing yourself having, 'di ba, additional knowledge and nakakakuha ka ng mga inputs na nakakatulong sa iyo dito sa platform ko, dito sa mga sinishare ko dito sa social media ko, I would gladly to share to you more. Okay? Kaya guys, kita-kits tayo. Pero again, every Sunday and every Wednesday, we're live, 'di ba? Dito sa social media natin. Yun lang. Basta again, my goal is to support you in any way I can so that we can be all successful the next coming years of our lives, 'di ba? And create a better life for our family. Yan, 'di ba? So, tuloy-tuloy lang tayo. Huwag kalimutan mag-workout bukas ng umaga, ha? 'Di ba? Exercise tayo, tapos send nyo sa akin. 'Di ba? Gawa tayo ng GC para lahat. 'Di ba? Yung mga nasa GC ko ng fitness, ha? 'Di ba? Tuloy-tuloy natin. Mag-send tayo doon ng workout bukas ng umaga para bukas ng umaga pa lang may ginawa ka ng tama kagad sa sarili mo. Ganon. Okay. So, I'm done with my live tonight. Thank you so much for joining me. Okay, I'll see you next Wednesday, 10 p.m. ulit. I hope you share this to a lot of marketers out there na naliligaw, nahihirapan lumaki yung income, nahihirapan magkaroon ng tamang perspective, nahihirapan magkaroon ng tamang mindset, kasi ang gulo-gulo na ng mga input ng kung saan-saan nang gagaling, 'di ba? So, ako po, ito pinagsasama-sama ko to dahil I believe this is really equally important than just earning money. 'Di ba? So, God bless everyone. Thank you so much and good night. 'Di ba? God bless sa inyong lahat. Magpayaman tayo this 2026. Let's go. All right. God bless everyone. Share this live. Share, wag mo kalimutan i-like and syempre support niyo yung mga reels natin so that I can create more dito sa Facebook and sa Instagram and also sa TikTok natin, pati doon sa YouTube natin. Gagawa ako ng mga long-form content sa YouTube. Sana masuportahan nyo. Okay? So, God bless everyone. God bless. Good night. Thank you so much sa mga magagandang comment. Na-appreciate ko kay lahat. Di ba? I hope nakatulong ko sa inyo lahat tonight. Yes, and don't forget to plan ahead, okay? Tonight. Make sure, bago ka magtrabaho bukas, nakasulat na lahat ng priorities mo para hindi ka maligaw bukas. Okay? So, good night everyone. You versus you. Let's go.